Hindi ko alam kung matutuwa ba ako na walang nangyari sa amin, sinabi pa niyang makukuha ko ang 5 million pesos. Nang ganoon kadali, pagak akong tumawa, at saka tumayo na mula sa pagkakaluhod. Isang punas pa ang ginawa ko sa pisngi, at inayos ang sarili bago pa suray-suray na naglakad palabas ng unit.n ay hindi man lang kami nagtagal sa loob, kaya ganoon na lamang ang gulat ng 5 bodyguard na naroon pa rin sa labas ng pinto. Ma'am, ano pong nangyari? Lumabas po si Mr. Casimero na galit, anang isa sa kanila na hindi ko napinansin at nilampasan lamang. Diretso ang naging lakad ko patungong elevator, at doon tahimik na pumasok, mabilis namang nakahabol ang mga ito, at muli akong pinalibutan. Hindi nagtagal ng tuluyan kaming makababa. Pagkapasok sa van ay kaagad din yung umusad. Mabuti at hindi na sila ulit nagtanong, marahil nakita nilang wala ako sa mood makipag-usap. Wala na nga akong pakialam kung ano nang itsura ko ngayon, pero natitiyak kong para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Ramdam ko ang bigat sa parehong mata, at gusto ko na lamang matulog. Ilang oras pa ang lumipas, nang sabay-sabay kaming bumaba sa van, nang marating namin ang Demorto. Pasado 12:00 na ng madaling araw, kaya mabilis kong tinungo ang elevator paakyat sa unit. Nang makapasok ay naabutan kong madilim doon, at hindi na ako nag-abalang buksan ang ilaw, dahil dumiretso na ako sa kama, kung saan mahimbing na ang tulog ni Luna, samantalang naroon naman si Manang sa pahabang sofa. Masyado nang mabigat ang talukap ko, pati ang puso kong nag-uumapo sa hinanakit, kaya hindi nagtagal nang makatulog ako, dala-dala ang sakit na dulot ni Terence. Kinabukasan ay nagising ako, dahil sa likot ng katabi ko, umuuga ang kama kaya mabilis akong nagmulat, at doon ay nakita ko si Luna na patalon-talon, habang nakataas ang 2 kamay sa ere. Morning mama, malambing niyang sambit ng mapansing gising ako, at saka pa lumuhod para gawaran ako ng halik sa pisngi. Morning anak ko, bulong ko tila nang hihina pa. Umalis na si Manang Felicia mama. Tawag daw siya Sa sinabi niya ay marahan akong tumango. Hindi na ako nagsalita, at tanging pagtitig na lamang sa kanya ang ginawa ko. Pakiramdam ko nga ay para akong tinakasan ng kaluluwa ko. Mabigat ang katawan pati na ang ulo ko. Matapos kong suklian ng halik si Luna, ay sabay pa kaming napalingon nang tumunog ang doorbell sa labas. Ako na mama, dali-daling bumaba si Luna ng kama at tumakbo. Dahan-dahan naman akong umahan mula sa pagkakahiga, at tumayo na rin. Hindi na nga pala ako nakapagpalit ng damit kagabi, kaya ganoon pa rin ang ayos ko, gulo-gulo ang buhok kaya saglit ko iyong inayos. Kinokondisyon ko pa ang sarili, nang biglang nagmaterialize si Franz sa paningin ko. Diretso ang naging pasok nito sa sala, at inilapag sa center table ang hawak niyang attaché case. May 3 bodyguard ang nakasunod sa kanya, at naroon sa likuran niya. Nang makita ako ay masaya itong ngumiti, kaya wala sa sariling nilapitan ko ito. Good morning Maisha, aniya habang hindi nawawala ang ngiti sa labi. Nabanggit sa akin ng mga bodyguard mo ang nangyari kagabi. Huminto ako sa mismong katapat niya, at walang imak na pinagmamasdan siya. Nakasuot pa rin ito ng formal na damit, ang kanyang polo shirt, ay kumikinang dahil sa mga palamuti na nakapalibot doon. Sa totoo lang, isa ka sa mga maswerteng babaeng nakilala ko. Biruin mo at hindi ka na nga nagalaw ni Third, ay bukas pa sa pusong ibibigay niya ang 5 million pesos cash sa'yo. Sa sinabi niyang iyon, ay binuksan nito ang attaché case, at doon ay tumambad sa paningin ko ang tumpok ng mga daan-daang libo. Halos mamangha ako at kulang na lang ay tumulo ang laway ko kakatitig doon. Ngunit mabilis ding naputol iyon, nang ibagsak ni Franz ang takip noon at muling isinarado. Nilingon ko siya at kumunat ang noo, nang mapansing nakangisi ito sa akin, tila nang uuyam. Pero makukuha mo lang ito, once na natapos mo na ang isang taong kontrata mo rito sa Rampage. Ano? Bulalas ko at nang tangkang lalapitin siya, ay mabilis na gumalaw ang kanyang mga bodyguard. Napahinto ako sa kaisa-isa silang tinapunan ng tingin. Akala ba nila sasaktan ko si Franz? O gagawa ako ng senaryo? Pagak akong natawa sa loob-loob ko. Yes girl, hindi mo ba nabasa ang kontrata? Nakasaad doon na lahat na malikom yung pera, ay sasailalim muna sa pangangalaga namin. Makukuha nyo lang sa last day ng kontrata ninyo, mahabang pahayag niya.
Gusto kong magwala, lahat ng pagod at sakit na nararamdaman ko, ay halos naging doble yata ngayon, dahil sa mga narinig ko mula sa bibig nito. Iniiwasan lang naman ni Madam X ang agaran ninyong pag-back out, once na nakuha na ang pera. Napalunok ako nang sumagi sa utak ko ang naisip kagabi. Oo, at may balak akong takasan itong lugar na ta, sa oras na makuha ko ang pera, pero ngayong ganito na ay mukhang malabo nang mangyari iyon, wala ba akong kaunting shares? I mean, paano ang panggastos namin? Lakas loob kong pagtatanong. Oh, hindi ka talaga nagbasa ng kontrata ano? Taas ang kilay niyang pinasadahan ako ng tingin. Binasa ko, pero hindi lang talaga pumasok sa utak ko ang mga nakasulat doon, dahil masyado nang preoccupied ang isip ko, para problemahin pa iyon. Base sa nakasulat sa kontrata mo, lahat ng gastusin, pagkain at ilang pangangailangan nyo, ay sasagutin na ng Rampage Society. Kaya no need to worry about that, kasi hindi naman mababawasan ang pera nyo. Ilang sandali pa nang matapos siyang magsalita, ay bumukas ang pinto kaya nilingon ko iyon, pumasok doon ang dalawang magkasunod na roomboy. May tulak-tulak ang mga itong detachable cloth rack, kung saan naroon nakahilera ang iba't ibang klase ng damit. Sa pinakababa ay nakapatong naman doon ang ilang pares ng sapatos. May mga nakalagay pang jewelries at iba pang gamit. Halos lumuwa ang dalawang mata ko, habang hindi na maalis ang tingin ko roon. Tumikim si Franz na siyang nasa harapan ko, kaya wala sa sariling binalingan ko ito. Ayan ang sagot sa kaninang tanong mo. Kung sa pagkain ay walang problema roon, sa pangangailangan naman ng anak mo, ay pwede mong ilista lahat sa isang papel, at kami na ang bahala roon. Am I allowed to go out? I mean kung sakaling maisipan naming pumasyal. Kunot ang noong sambit ko. Paano kapag nag-ayang lumabas si Luna? Anong gagamitin kong pera? Yes, pwede naman, pero asahan mong may nakasunod sa yung mga security personnel. Siya nga rin pala, you can do cash advance just in case, na kailangan mo talaga ng pera. Ibang klase, hindi ko lubos akalain na mapapasok ako sa ganitong uri ng trabaho at kumpanya. Sa totoo lang ay maganda naman ang mga services at offer nila, siguro pampalubag loob na rin, dahil kapalit naman noon ay ang katawan namin. May tanong ka pa ba? Aniya na siyang inilingan ko. Kung ganoon ay may iwan ka na namin. Next schedule mo pala, ay bukas makalawa or depende kung may mag-request sa yung client, okay. Sunod-sunod akong tumungo at hindi na umimik. Dala ang attaché case, ay isa-isa na silang lumabas kasama ng mga roomboy, kaya naiwan doon ang kaninang dala nila. Nilapitan ko ang isang rack, kung saan purong kasuotan ng pambata, kinuha ko ang isang pares ng sapatos, na sa tingin ko ay tamang-tama para kay Luna, sandali ko pa iyong tinitigan, hanggang sa kumunat ang noo ko. Speaking of Luna, teka, nasaan na ang anak ko? Agad akong nagpalingon-lingon, at nakitang wala siya sa apat na sulok ng unit, kaya mabilis akong kumaripas ng takbo patungong pinto. Kanina ko pa hindi nararamdaman ang presensya niya, simula nang dumating sina Franz. Kung nakalabas nga ito, posibleng nakalayo na siya, dahil sa tagal naming nag-usap. Hindi ko kakayanin kung mawala pa ang nag-iisang tao sa buhay ko. Saktong paglabas ko ng unit, nang mapahinto ako at nilingon ang nagsasalitang bata sa gilid, naroon siya hindi kalayuan sa akin. Minsan kasi ay panakot lang nila ang sungay para walang makalapit sa kanila, kasi ayaw nilang masaktan. Si Luna, napahinga ako ng malalim nang matintong siya iyon. May kausap itong babae na nakaluhod sa tapat ng anak ko, kaya nilapitan ko na sila. Luna, bakit nasa labas ka? Nag-aalalang sambit ko sa siya kinarga. Napatingin ako sa babae, na maang lang nakatitig sa amin hanggang sa tuluyan na itong nakatayo, at inayos ang sarili. Pasensya na sa anak ko, baka naistorbo ka, mahinang pahayag ko sa kapapilit ng ngumiti. Bago ba siya rito o datihan na? Napatingin ako sa pintong katapat nito, ibig bang sabihin ay isa siya sa magiging kapitbahay ko rito? Hindi naman siya nakakaistorbo, nakakaubos lang ng pasensya. Abat, grabe naman kung makapagsalita. Kahit na iniis sa sinabi nito ay pinili kong ngumiti na lamang, bago muling nagsalita. Pasensya na may pagkamukulit talaga ang anak ko. Bago ka rin ba rito? Hindi siya umimik. Ang attitude naman nitong babaeng to. Porket maganda ay lakas ng mag-inarte. Ako nga pala si Maisha, pagpapakilala ko,
sinusubukan ang kanyang pasensya, ngunit tumangulang ito. Hindi rin nagtagal nang tumalikod siya, at walang sabi-sabing pumasok sa katabing unit, dahilan para akong matawa. Just wow! Attitude at its finest. By Maleficent. Wala sa sariling napangisi ako dahil sa itinawag sa kanya ng anak ko. Maleficent pala bagay sa kanya, kuhang-kuha ang ugali. Sino kaya ang babaeng yun? Grabe, ang moldite talaga. Pasalamat siya at hindi ako pinalaking palaaway. Isa pa ay ayoko lang din patulan, at wala naman siguro siyang masamang ginawa sa anak ko. Pagkapasok sa loob ng unit, ay nagpasya na muna akong maligo, since nasa akin naman na ang access card, ay pwede na kaming kumain sa resto. Sinabay ko na rin si Luna sa pagligo, kaya tumagal kami ng 1 oras. Napakakulit pa naman ito, at ang hirap paligan, gustong-gusto nagbababad sa bathtub, dahil first time namin maligo sa ganito. Nang matapos kami ay buhat-buhat ko siyang dinala, at pinatong sa kama. Pili ka ng damit mo riyan nak. Ano sa tingin mo ang maganda? Pagtatanong ko sa kapa inilapit sa kanya ang isang detachable cloth rack. Halos manlaki naman ang dalawang mata nito, nang makita ang makukulay at naggagandahan damit pambata, tiningnan pa ako nito, na para bang hindi makapaniwala, kaya umupo ako sa tabi niya. Heto, gusto mo to? Sambit ko saka ipinakita sa kanya ang nadampot ko. Kulay pink yun na dress at hanggang tuhod, habang may birdang bulaklak sa bandang baywang at laylayan. Sobrang ganda nito sa paningin ko, at natitiyak ko ring bagay kay Luna ito. Mama, ang ganda. Namamanghang wika niya, at itinakip pa ang 2 kamay sa bibig. Dahil sa ginawa nito, ay mahina akong natawa. Mabuti at marunong appreciate itong anak ko, kahit sa maliliit na bagay, ay tuwang-tuwa na siya. Hindi rin siya mapili pagdating sa pagkain, mas gusto pa nga niyang kumain ng gulay kaysa sa mga karne. Siguro ay nasanay din siya noong nasa probinsya kami, bihira lang kasi ako noon magluto ng may karne. Kaya ngayon, sobrang thankful ako at napalaki ko siya ng ganito. Kahit wala ang ama niya ay nagampanan ko naman lahat. Walang labis at walang kulang. Suot na natin sa yunak. Pahayag ko at madalian naman siyang tumayo, saka pa itinaas sa ere ang kanyang kamay. Nang maisuot ay pinaresan ko iyon ng kulay puting doll shoes. Tinali ko rin ang buhok niya sa 2 hati, at tuwang-tuwa siya nang humarap ito sa malaking salamin. Makailang beses itong nagpaikot-ikot, habang hawak nito ang magkabilaang gilid ng dress niya. Malawak ang pagkakangiti nito dahilan, para makita ko ang mapula-pulang gilagid niya. Nangingiti ko siyang pinagmamasdan, habang isinusuot ang napili kong damit. Faded ripped jeans iyon, na tinernuhan ko ng tribal t-shirt na kulay black, na sobrang fitted sa akin. Inayos ko rin ang kulot kong buhok, at itinali iyon ng mataas. Hindi na ako masyadong nagayos ng mukha, dahil kakain lang naman kami sa baba. Matapos maisuot ang flip-flop, ay dumiretso na kami ni Luna sa labas. Hawak ko lang ito sa kamay, nang pumasok kami sa elevator. Ilang sandali pa nang sabay kaming lumabas mula roon, at nagtungo kaagad sa sinasabi nilang resto na mabilis din naming nakita. Sa kabilang dulo kasi nitong Demwartle, ay may isa pang pinto, kagaya sa kabila na siyang lounge area. Nang makalapit ay napansin ko ang isang device na naka-install sa gilid ng pinto, kung saan may sign na kailangan itap iyong access card na siyang ginawa ko, dahilan para bumukas iyong pintuan. Bumungad sa paningin namin ang mala 5-star restaurant, sobrang lawak noon na halos malula kami ni Luna nang makapasok kami. Panay ang libot namin ng tingin sa paligid. Well-arranged ang mga malalapad na lamesa, na siyang napapalibutan ng sofa, may pang-2 tao, hanggang sa pangpamilya. Pati ang mga palamuti ay agaw pansin rin, kaya hindi na namin namalayan na nakarating na pala kami sa counter. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko, nang maramdamang nalaglag ang pangako, nang pasadahan ko ng tingin ang iba't ibang klase ng ulam na nakahilera roon. Sa paninitig ay mas lalo akong nagutom. Sabay kaming pumili ni Luna ng ulam, na mabilis namang nai-serve ng mga staff. Nagulat pa ako nang iyong access card ang ginawang pambayad, matapos swipe iyon sa isang terminal, ay binigay din sa akin agad ng cashier. Sandali ko pang tinitigan ang hawak na access card, ganoon pala talaga ang silbi nito.
Para lang siyang savings account pero paniguradong exclusive lang ito under Rampage Society. Wala sa sariling napailing ako, nakakamangha sa totoo lang. It feels like heaven. But you're actually living in a secluded place. Kaya hindi maiwasang nakakasama ng loob. Kasi kailangan ganito ganyan, kailangan sundin ang rules and regulations. You need to oblige everything they say. Sobrang strict, and in return ay ibibigay nila ang lahat ng pwede nilang i-offer. Ang sarap mama, bulalas ni Luna na nasa harapan ko, habang masayang kumakain. Pasado 12:00 na, kaya naman ay marami rin ang taong kumakain doon. Karamihan nga lang ay mga babae, na natitiyak kong katulad ko rin na nadali sa matatamis na mga salita, at labis ang pangangailangan sa buhay. Sa kakalibot ng tingin, ay napansin ko ang isang pinto sa loob nitong resto. Ewan ko kung anong mayroon doon, kaya kibot ang balikat kong ipinagpatuloy na lang ang pagkain. Masyado lang akong maraming napapansin, dahil sobrang nakakamangha ang pagkakagawa ng Demwartle, talagang pinag-isipang mabuti ng nasabing Madam X ang pagpapatayo ng Rampage Society. Mabilis na lumipas ang oras sa araw na iyon, na purong panunood lang ng cartoons ang nagawa namin ni Luna. Ngayon nga ay nakatulog na siya sa tabi ko, habang nananatili naman akong gising na nakatitig sa puting kisame. Iniisip ko lang kung sino naman kaya ang magiging next client ko. Kung sa una siguro ay pinalagpas ako, baka this time ay hindi na kaya natatakot ako, para sa sariling kapakanan. Wala sa sariling nangunot ang noo ko, nang maalala ko si Terence, lahat ng pinagsasabi nito sa akin kagabi, pati ang kilos at galaw niya na sobrang layo sa nakilala kong Terence noon. Sabagay, hindi na siya si Terence. Siya na nga pala ngayon si Third. I was wondering kung anong nangyari sa kanya for the past 6 years. Bakit siya nagkaganoon? Sinadya niya bang hindi ako makilala para takasan ako? Wala naman masyadong nagbago sa akin. Mariin akong napapikit ng kusang kumuyam ang dalawang kamao ko, sa namumuong galit. Sa 6 years na ba yun, ay ganoon ang naging buhay niya. Ilang babae na kaya ang nagkama nito? Iyon ba ang dahilan kung bakit niya ako iniwan noon sa Cagayan? Balak ako nitong takasan upang mamuhay na wala ako sa paligid niya. Kung ganoon, bakit kailangan pa nitong iparamdam na mahal niya ako? Mapait akong ngumiti, hindi ko na namalayang tumutulo na pala ang mga luha ko. Bakit ba siya ganun? Bakit kung itakwil niya ako, ay parang wala kaming pinagsamahan? Noong nakita ko siya, aaminin kong purong galit ang naramdaman ko, pero deep inside me, I wanna hug him. I just missed him, pero noong itanggi niya akong hindi kilala ay nakakagalit. Did we met before? You know me. Ang sakit kasi. Nakakadurog ng puso. Iniwan na nga ako noon. Kinalimutan pa ako ngayon. As in wow lang talaga, nakakagalit siya. Who are you to treat me like this ha? Naririnig kaya nito ang sarili niya noong oras na yun. Kung dati ay galit ako sa kanya, dahil iniwan niya ako, not noong nabuntis ako, mas lalo pa akong nagalit ngayon. Mas dumoble ang pagkamuhi ko sa kanya, at sa oras lang talaga na mag-cruise pa ang landas namin, ay ewan ko na lang, bahala na. Sisiguraduhin ko na wala siyang parte kay Luna, ayokong makilala ito ng anak ko na wala namang kwentang ama. Natitiyak ko rin na hindi na ako noon kukunin, dahil gaya nga ng sabi nito, ayaw na niya akong makita, siya pa talaga may ganang magsalita ng ganun. Wow lang Terence. Sa gabing iyon ay halos hindi ako makatulog kakaisip sa lalaking yun, masyado niyang ginugulo ang utak ko. Samantalang alam ko namang wala lang ako sa kanya. Nagdaan ang ilang araw hanggang sa sumapit ang Sabado. Kumakain kami ni Luna, nang biglang tumunog ang doorbell, kaya mabilis ko iyong tinungo at binuksan. Tumambad sa paningin ko ang nakangiting si Manang Felicia. Ano na naman kaya ang ipinunta niya ngayon? Sa tuwing mapapadpad kasi siya rito, ay may kailangan si Franz sa akin. Pasok ho kayo, sambit ko na siyang ginawa niya naman. May kailangan po ba kayo? I mean si Franz. Nang marating ang sala ay doon niya lang ako nilingon, upang sumagot, hindi si Franz ang may kailangan sa'yo. Sa sinabi nito ay kumunat ang noo kong tinitigan siya. Kung hindi si Franz ay sino? Huwag mong sabihin ang taong si Terence na yun. Wala sa sariling nangingit-ngit ako dahil sa galit. Umahan mula sa puso ko ang naipong hinanakit sa kanya.
Pinapatawag ka ni Madam X sa kanyang opisina, dugtong nito na naging dahilan ng paghinga ko ng maluwag. Ang advance kong mag-isip, nakalimutan ko nga palang ayaw na akong makita ng isang yun. Bakit ba parang asang-asa pa ako? Hay naku, napakamot ako sa batok, at nahihiyang tiningnan si Manang Felicia sa kapekeng ngumiti. Kalaunan ay napawi ang emosyon ko, nang may ma-realize. Teka, tama ba ang narinig ko? Madam X, nandito siya. Ha? Bakit daw po? Anong kailangan niya? Naguguluhan kong tanong. Sa opisina na lang daw kayo mag-usap. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinabahan. Anong kasalanan ko?